So, naguluhan ka na. Hindi mo na alam ang sunod-sunod at hindi mo rin alam umpisahan. Ngayon tuturuan ko kayo paano panoorin ang Marvel Cinematic Universe. Wait lang, mag-intro muna. Balik tayo sa topic na how to watch the Marvel Cinematic Universe in release order. Pero hatiin ko muna tunayin itong The Infinity Saga na naglalaman ng Phase 1, Phase 2 at Phase 3. Yummy! Ngayon, maririnig mo to sa mga fans ng Marvel. Lagi nilang sinasabi, MCU, MCU. Ano nga ba ibig sabihin nun? Ayan, kakasabi ko lang. Marvel Cinematic Universe. By the way guys, wag niyong judge yung boss ko ha. Baka sabihin nyo lasing yung nagsasalita. Okay, wag na natin patagalin. Punta na tayo sa Phase 1. Yeah. Ayan, mauuna tayo sa Iron Man 2008. Pag hindi 2008 ang napanood mo, iba yan. May year na yung mga yan para hindi kayo malito. Next is The Incredible Hulk 2008. Next, Iron Man 2, 2010. Ngayon, dito sa movie na to, meron theory na yung bata dyan. May mapapanood ko yung bata dyan. Hindi to spoiler ha, kasi hindi rin sinabi sa mga future mga movies. Wala rin sinabi. Nag-confirm lang yung president ng Marvel Studios na si Kevin Feige. Bale, theory lang nung una, tapos kinonfirm na lang ni Kevin Feige. Plus, magtataka kayo, iba na yung itsura nung best friend ni Iron Man dyan. Ang nangyari dyan ay narikas yung unang artista na gumanap na best friend niya. Tangin na nga siya. Next is Thor 2011. Next is Captain America The First Avenger 2011. At ang huli ay ang The Avengers 2012. Ngayon magtataka kayo ba't nagiba yung itsura nung artista ni Hulk o ni Bruce Banner. Ang nangyari dyan, narikas din. Next is nandito na tayo sa Phase 2. Ayan, Iron Man 3 2013, Thor The Dark World 2013, Captain America The Winter Soldier 2014, Guardians of the Galaxy 2014, Avengers Age of Ultron 2015, at Ant-Man 2015. At dito na tayo sa Phase 3, ang last ng The Infinity Saga. Babasahin ko ba? Dami niyan eh. Sige na nga. Captain America Civil War 2016, Doctor Strange 2016, Guardians of the Galaxy Volume 2 2017, Spider-Man Homecoming 2017. Wait a fucking minute. Napasobra ng space. Wait lang, palitan ko lang guys. Thor Ragnarok 2017, Black Panther 2018. At ito na yung pinakamaganda. Dito na nagkagulo ang mga tao. Nung panahon pinapalabas yan, daming tao, daming nagsisigawan sa loob ng sinehan, daming bandwagon. Andiyan si Batman, sino yung Batman? Hindi si Batman yon, si Black Panther. Iyon. Pati sa Facebook, daming spoiler, ganon. Okay, next. Saan tayo? Daduling na ako. Ito, Ant-Man and the Wasp 2018, Captain Marvel 2018, at ito na ang pinakamagandang Avengers movie, ang Avengers Endgame 2019. Ganon din yung ganap dyan. Daming tao, daming nagsisigawan. Kahit nung sa trailer pa lang, daming nagpo-post sa Facebook, ganyan, Instagram. Tapos daming nag-spoil, yung mga tapos ng manood, yung mga bandwagon. Yan, sinasabi nila yung mga Sino Tangin ng mga tao yan. Gusto mo lang ma-enjoy rugo yung movie, na-spoil ka pa. Tapos last, Spider-Man Far From Home 2019. Wait lang, di ba ito tapos ha? Meron pang tips kung paano nyo panoorin. Dito mo malalaman talaga yung mga fan yung hindi pa sila kagad umaalis sa sinehan yung kahit tapos na yung movie. Meron silang aabangan. Yung inaabangan nilang yun, tinatawag na post-credits scene. Ngayon, sa bawat movie, matapos yung credits, ito yung credits. Matapos yan, merong papakitang teaser at yun yung post-credit scene na tinatawag. Ngayon, pag Marvel pinapanood mo, minsan dalawa yan. Katas ng movie, di ba, credits. Tapos yan, may papakitang teaser. Tapos mag-credits na naman. Tapos yun pa, yun yung last. Bale, kung dalawa yung napanood mo, yung unang napanood mo, tawag doon mid-credit scene. Tapos yung next is post-credit scene. Yun na. Pero minsan wala.
Pero dito sa The Infinity Saga, halos meron lahat yan. So I think yun na lahat. Nasabi ko na lahat ang dapat sabihin at kung paano panoorin. Thank you sa panonood.